Good morning, beautiful people! Welcome back to our channel, The Chris and Ping. And by the way, mga pangga, for today's video, I will be sharing you about my long-distance relationship with my British foreign boyfriend. Or let's say with my afam, Charis. So anyway, mga pangga, before anything else, let's see this view. This is very nice here. So for today's video, I am also editing this from my auntie's view here, and then we are just having a common Filipino thing or Filipinos who love to do, which is the karaoke. And that's the example of our videoke or karaoke thing here in the Philippines. So anyway, mga pangga, let's go back to our topic for today. So anyway, for those who didn't know me, my name is Ping, or you can call me Inday Ping. I am a Filipina living in the Philippines, and I am engaged to my British boyfriend Chris, who is currently in the UK as of now. So we're in LDR relationship for the moment. So, Chris and I met in an online dating app called Date in Asia way back January 2024. But before I met Chris, I've been on and off in that dating site, mga pangga. Kasi nga, medyo nawala na rin ako ng gana. It's been a long time na nag-online dating ako. I think way back 2017 pa, mga pangga. Nag-a-apam hunting na tayo, or char. Just kidding. Way back 2017, mga pangga, is nadala lang tayo doon sa mga kasabihan or sa mga ginawa ng cousin ko, kasi mga pangga is nagchat-chat siya doon sa may computer shop. And then nasabi niya sa akin na ganito, ganyan. And then may nakikita din ako mga videos na namimit nila yung afam nila at ang pupugi at ang babait, mga pangga. So ayun na nga. Nagsa-sign in si Inday at ayun, yung cherry blossom pa talaga yung sikat nun, mga pangga. And then nag-sign in ako dun. Andun yung mga nakikita ko, sobrang tatanda naman ng mga edad, mga pangga. Oy. And then sabi ko, sige, subukan muna natin maglagay ng profile. Lagay ako dun ng picture. I think nagkagay ako ng 3 kasi it is advised na more than 1 daw. Kaya, pero hindi ko na ma-remember kung ano yung nilagay ko dun na. Yung kinakompose mo ba na kailangan English pa naman yun. And then alam mo na limited lang yung English natin nung unang panahon. Charis. So, ayun, kinapi-paste lang natin yung pang grade 1 na sinasabi na I am, or my name is, I am 20 or 30 years old, like this and like that, and I live here. Pang grade 1 talaga na introduction, mga pangga, uy. So, ayun na nga, hindi rin tayo nagtagal, mga pangga, kasi nag-work din ako during that time. And at the same time, mga pangga, uy, napakagastos ng load mag-online palagi. So, ayun, hindi na pagpatuloy yung apam hunting natin 2017. So, bumalik ulit tayo ng 2018. And this time, meron na tayong Filipino Cupid, and atong pa yung isa, Christian Filipina, and then may isa pa yun, mga pangga. Hindi ko talaga maalala yung isa, pero parang 4 na yung na-sign inan ko, mga pangga. And the problem is, kasi pa iba-iba tayo ng ginagamit na, username and password. Hindi natin matandaan yung dalawa, kaya ayun, hindi tayo nakapag-proceed doon. Parang isang araw lang talaga yung dalawa. Uy, I know you will say, bakit ang dami mong nilag-inan na online dating? Apam hunters ka talaga, besh. Yes po, but the reason is kasi yung ibang dating app is suggested by a friend and suggested by this online platform also sa social media. Kaya nilag-in muna natin kasi curious din tayo. And then, ayun, may mga bata nga doon na apam. Yung problema nga, mga pangga, hindi naman nagsiseryoso. At yung iba, sobrang babastos. Yung isesend talaga sa'yo yung talagang, alam mo na, yung, ay nako. Kaya pasurtihan na lang talaga na pag unang chat mo pa lang or unang login mo dyan sa dating app ay makikita mo talaga makikita mo na agad yung forever mo, kasi most of the time or mostly people stay there for a year, 3 years, sometimes 5 years pag-ani. Pero not really like they stay for a whole 5 years na nandyan talaga sila, no? I mean, nakalagin lang yung account nila, but then they will open it on and off like for a 6 months or after 8 months or 3 months, or they were bored, they will go back to the
AFAM hunting. I call it AFAM hunting kasi yung online dating. Kasi nga, mostly, Filipinos are there and they are looking for AFAM. Kasi why not naman po, uy, magpapabuntis ka na nga lang or magkakaano ka na nga lang, doon ka na lang sa sigurado na maganda yung lahi mo, diba? Charis. Uy, day joke lang. AFAM kasi yung makakaahon sa kahirapan, mga pangga. Yan yung mga sinasabi ng mga tao. Totoo naman po. Some of them, but others are. Hindi po totoo na lahat ng AFAM ay mayayaman, okay? Just like Filipino, merong mahirap, merong mayaman, merong mabait, meron ding stricto, meron ding bisyoso ba mga pangga? Ano yun sa Tagalog? Ewan ko, kayo na mag-translate. So, ayun nga, gaya na sinabi ko, swertehan na lang talaga ng pag-chat mo, yun na yung person na magiging ka forever mo. Kasi yung sa akin, mga pangga, may nakachat ako doon, as far as I remember, maraming nag-chat, okay? Maraming magme-message sa'yo, may puti, may dilaw, charin. May puti, may itim, mga pangga. And then, yung mga message nila, sobrang sweet, dahil. Tapos, mag-hi, hello, ganito, ganyan. And then, after a few days, nawawala, parang ghost, mga pangga. And then, yung iba mag-i-stay, pero yung problema ng mga pangga, later on, kapag nakuha na yung WhatsApp or kaya Messenger o ano pa yung ginagamit ng iba, Telegram, I think. Yes, Telegram. And then, ayun, magsisend na ng nude pictures and ang lalaki ng mga, ay nako, ewan ko na lang talaga mga pangga. Kayo na yung humusga doon. Basta, pag kayo ng online dating mga pangga, be extra careful talaga kayo mga pangga. Lalo na pag send ng mga details or mga pictures ninyo. Kasi yung iba, ginagamit din nila yan to, scam someone else. So, FYI for girls and boys, if you are in online dating app, be extra careful and please don't share your confidential details or anything na you are not so sure or you are not secured in it, okay? Because you will not know or you don't know who's that person you are talking to, or you might be able to see them in video call but then you are still new, and please don't trust too much or too easily to a person you just meet, especially online. And since we are an expert, because considering way back 2017, nag-start na tayo dito sa online dating mga pangga, no? And it's 2024 na right now. Kayo nang bahalang magbilang kung ilang taon yun. Pero I'm just giving you some tips, okay? This is based from my own experience, mga pangga. So, just be realistic about your expectations. Online dating can be a great way to meet new people, but it's important to remember that it's not a guarantee of finding a relationship. Don't be discouraged if you don't find someone right away. Ito mga pangga, sa English kasi yun, kaya ito translate natin sa Tagalog. Charis! Kalain mo yun. Gaya nga ng sabi ko mga pangga, 2017 tayo nag-start, 2024 natin nahanap yung true love natin. Charis! So mga pangga, huwag kayong ma-discourage agad kung wala kayong mahanap. Kasi ganun talaga mga pangga. You have to work for it. You have to be patient. And always remember mga pangga, this is one secret tip about finding your future or either AFAM or Filipino or whatever nationality they are. You have to pray for it, manifest for it. Always pray, keep praying to God mga pangga na ganito yung gusto mo. You have to be be straightforward with your prayers mga pangga. Yung i-describe mo talaga yung gusto mo mga pangga. Kasi makikinig lang naman si God mga pangga. Like, for example, I want someone who is kind, sweet, loving, who also respects my family, who is always be there to support me and guide me and love me just as much as I love him. Yes, you have to be realistic pud mga pangga sa inyong i-request ni God. No, kaya basig na po rin mga, Lord, I want someone handsome, young, tall, white, very rich, who love me, who adores me, who, like, may mga pangga, no, be true to yourself pud mga pangga. Ayaw po taon pagpasobra din na sa inyong i-request, no, charis. But bitaw mga pangga, no, please know that if it's God's will, then it will happen. But of course, you have to work harder, or you have to,
do some labor pud mga pangga, or don't just receive what it's, kanang come easy, because those things that come easy to you will be gone easily as well. So work for it, work hard for it. Sacrifices and challenges and all of these things will help you become a better person, and will help you appreciate more for the things that you have, kasi nga you work for it, nag-sacrifice ka doon, ginawa mo ang lahat, so i-value mo talaga yung mga pinaghirapan mo mga pangga, kaysa doon sa mga bagay na madali mo lang nakuha, diba? Ewan ko, basta ganito yung mindset ko mga pangga. Feeling ko talaga mga pangga, sobrang tanda ko na nagiging off topic na tayo. So anyway, let's go back to the online dating app. Next is, you have to create a profile that accurately represents you. Use high quality photos and write a bio that is honest and engaging. Don't try to be someone you're not. So kagaya nga ng sabi ko mga pangga, just be realistic, be true to yourself. Kung ano yung gusto mo or hinahanap mo mga pangga, ilagay mo doon. Kung hindi ka marunong mag-English, gumamit ka ng Google Translator, tutulungan ka nun. Alam ko yung Google minsan hindi tugma, pero makakatulong talaga yun sa pag-translate ng mga gusto mong sabihin mga pangga. Or ask your friends if they wanted to ask your friends about the words that you wanted to translate in English. They will be happy, or your classmates for sure mga pangga. Kaya ka nga nag-affirm dyan is naglo-learn ka na ng English. Hindi naman siguro nag-ano ka dan sa online dating na hindi mo maiintindihan yung mga languages, diba? Kaya, just try your best and be yourself mga pangga. Like, this is just for me, this is just an example that I remember that I always use. I always start with introducing myself, like, my name is Ping, I live in this city or here in the Philippines, and then i-introduce ko kung ilang taon ako, and then ilalagay ko din kung ano yung mga gusto kong hobbies. Like for example, I like riding motorbike, or like going camping or walking, and what are the foods I like. As long as nag-align lang ng mga pangga, or hindi naman talaga like grammatically you have to be correct mga pangga, kasi yung mga AFAM hindi din naman yan magaling sa mag-English, bihira na lang dun sa mga talaga perfectionist, kasi nakakaintindi sila or ina-understood or tinatry nila na i-understand tayo sa ating mga English, kasi hindi naman English yung first language natin, unlike them. So okay lang yan mga pangga, mag-English kinamatis kayo oy. So FYI mga pangga, if you wanted a real fam or a real person to like you, you have to be yourself, including photos. Please avoid using filters, lalo na yung pampaputi, pangpaganda, pangpadagdag ng kilay, kung ano-ano pa man mga pangga, because a fam will appreciate the unique beauty of Pilipinas, especially Pilipinas, lalo na yung mga morena o kay mga maiitim mga pangga. That's very beautiful for them, and it's very expensive skin type for them. Kasi nga yung mga nila doon is nagbabayad pa talaga ng mahal para lang makapag-tanning or makapag-tan, magiging kulay morena or tan yung mga skin nila. So ayun, hoy mga pangga, expensive yung beauty natin, charis. At lalong-lalo na mga pangga, wag na wag kayong gumamit ng profile ng ibang tao, kasi pag nag-decide na yan to meet you in person mga pangga na kulagot, hahanapin mo talaga yung taong nilagay mo dyan para i-present mo sa kanya. And of course, you don't want it to happen mga pangga, na ikaw yung nag-effort na makipag-chat din at makipag-usap sa kanya, and then ikaw yung nagustuhan niyang kausap, and then ibibigay mo lang dun agad-agad sa ginamit mong profile ng kaibigan mo or cousin mo or sino man yan. Unless kung gustong-gusto mo talaga na ganun yung gawin, na tinutulungan mo yung cousin mo mga pangga, Pero as much as possible, maganda yung ikaw yung naghirap mga pangga, ikaw yung kumausap sa kanya, para in person kapag nagkita kayo, wala nang awkward moments, or meron man, konti na lang mga pangga, kasi nag-getting to know each other na kayo sa online pa lang. Be safe. Never share personal information such as your address or phone number
with someone you don't know well. Meet in a public place for your first date and let someone know where you're going. So, ayun na nga mga pangga, no? You have to always be safe and never share your personal information. Like, for example, kung saan ka nakatira, saan ka nag-work, ano yung ginagawa mo, ano yung business ng ganito, ganyan. So, be extra careful about that mga pangga, no? And with regards to phone number, kapag nag-meet kayo, pwede naman ibigay mo yung phone number mo mga pangga para easy na kayo na makapag-contact sa isa't isa mga pangga. Kung alam mo na online at nakakapag-video call, nakita mo na siya online in a video call mga pangga na nakapag-usap na kayo ha. Pero pag hindi mga pangga, kapag nasa Gmail or email lang yan mga pangga and they're being too sweet and long messages like I love you, you are so kind, nice and whatsoever mga pangga, lalo na mga flowery words mga pangga pero never nag-video call sa inyo. Nako mga pangga, red flag yan mga pangga. Don't get mga pangga ha. Lalo na yung sasabihin na I'm assigned here in this place and internet is not really good, so I'm just sending you through email and may pinadala akong package. Aba mga pangga, number 1 red flag yun ang mga pangga, no? Bihira lang talaga yung mga affam na never pa kayong nag-meet pero nagpapadala na agad at kakapag-usap mo lang nagpadala agad ng packages mga pangga. And this line here, kapag sinabi na I'm sending you a package through this, but before you can, claim the package, you have to pay something. Pag may money involved na bayaran mga pangga ng pinadalang package mga pangga, nako, wag na, i-block nyo na agad-agad. Red flag talaga yung mga person na yan mga pangga, no? Ano lang kayo, scam kayo niyan mga pangga, wag na kayong mag-reply agad, automatic block na yan. And so kapag nag-decide na kayong mag-meet mga pangga, no, I advise you na meet somewhere in public mga pangga, wag dun sa bar or in a hotel mga pangga, agad-agad mga pangga, no, kasi just to be safe mga pangga, or if it is possible mga pangga, let your trusted friend know kung saan kayo mag-meet or kaya magpasama ka mga pangga, pero don't bring her into meeting him for the first time mga pangga, kasi minsan nakaka-awkward din kasi yan, and instead of you getting to know each other mga pangga is mahahati yung attention nyo kasi maging awkward kasi may nagbabantay sa inyo or nakabuntot sa inyo mga pangga, diba? So you can bring your friends on the second time around, at least on the first date para sa inyo yan, focus muna kayo sa getting to know each other mga pangga, pero in a public places, like for example sa mall, like ganyan mga pangga, mostly sa mall talaga yan, or sa airport, pwede na din kasi marami din dong tao and makikita mong safe ka din doon mga pangga. So, ganun lang mga pangga ha. Find somewhere nga public mga pangga para just in case mga pangga, makatakbo pa tayo, charis, at makahingi ng tulong. So, palayo lang mga pangga, no? And then, be patient. Online dating takes time. Don't get discouraged if you don't get a lot of matches, or if you go on a few dates that don't work out. Keep putting yourself out there and you'll eventually find someone special. Yes, mga pangga, this is very, very important in an online dating mga pangga, no? Be patient ka mga pangga. Kapag nakapag-sign in na kayo sa online dating app and then nalagay nyo na, kompleto nyo na lahat yung bio, yung pictures and all, and then yung mga matches doon, makikita nyo na, ay, konti lang yung nag-view sa akin or konti lang yung nag-like sa akin, konti lang yung nag-message sa akin, parang madi-disappoint ka doon. Huy mga pangga, please give it time. Gaya nga ng sabi ko, you have to be patient. It will take time mga pangga and you will be able to appreciate it kapag pinaghirapan mo, or ipag-pray mo lang pangga, pray ka na lang ng pray na be sincere with your prayer pod mga pangga ha, about what you want, na Lord, please guide me with this, please keep me safe, ipalayo niyo po ako sa mga masasamang tao, lalo na dun sa mga scammers, ganon. Basta mga pangga, ipag-pray nyo lang always and be extra careful na din. And it's up to you naman mga pangga when you're doing online dating app. You don't have to be there 24 hours, 24/7 or 7 times a week.
or 30 days a month. Kung gusto mo mga pangga, some of them, well, for me also, I had it like this month, I've been opening it like 3 times a week, and then the other times I open it straight for 5 days, and then the next 15 days I didn't open it, or I'm opening it this month and then the next 5 months I didn't open it. So ganun lang mga pangga, depende lang sa mood. Kung nabuboard ako, yun yung ginagawa ko since 2017. Kapag nabuboard ako, pumunta ako doon, and then may mga, wala lang, share lang yung mga topic or practice sometimes I use it to practice my English, mga pangga. I'm just there to talk to someone, making conversations, lalo pa yung get to know each other pa lang kayo. Ang dami nyo pang magiging build conversations on your first day of talking. On the second day, mga pangga, dyan na yung magsa-start yung boring conversation. Very, very boring conversation kapag hindi kayo match. Pero kapag match kayo mga pangga, kahit hindi kayo mag-usap, charis, kahit konting conversation sa mga pangga, no? Kapag match talaga kayo, nagiging funny yun and nagiging interesting. Ay nako, ewan ko na lang talaga, basta ganun yung nangyari. Nagiging interesting yung mga topic na kahit hindi naman siya ganun ka-interesting before. So, ayun na nga, huwag kayong mawalan agad ng pag-asa. Hayaan nyo lang dyan yung profile nyo after a year. After a few months, balikan nyo ulit kapag gusto nyo naman magkipag-chat, and then makikita nyo ang dami na dyan magme-message sa inyo. And then, check nyo din yung profile nila. Some of them also are using original or their own photos, but others as well are, very using different pictures. Sometimes you don't know if it's real or not, so just test it with a video call, and then constant or always talking. And also mga pangga, there are people, or there are some of them who really isn't good at video call, or he doesn't want to share their social media accounts, mga pangga. And most of them doesn't really have Facebook account. They do have a messenger, just that for the chats, but most of them doesn't really like it because for the privacy purposes na nila, mga pangga. So anyway, but you have to make sure talaga, mga pangga, na magbi-video call sila. Kasi imposible talaga kapag seryoso yung apam. Sila yung number 1 na mag-a-ask sa'yo to do a video call because they wanted to test as well kung totoo din kayo or you're genuine and real, mga pangga. Number 1 sila na magda-doubt, hindi lang tayo, mga pangga. So, have fun. Online dating should be enjoyable. If you're not having fun, it's probably not the right app for you. Oh, diba mga pangga? If you are not having fun, it's probably not the right app for you. So you can try the Bumble, you can try the different kinds of apps, mga pangga. But I highly recommend to you the Date in Asia and Filipino Cupid for me. That's 2 things that I can tell that you can find someone a little bit, not really, mga pangga, because not really sure, but for me, I found him in the Date in Asia. Chris and I meet in Date in Asia, mga pangga. So others have found their love from Badu and then other, online dating apps. So kanya-kanya na lang talaga tayo ng swerte, mga pangga, no? And yeah, don't forget to pray lang, mga pangga, and keep going. Char, if you wanted it, you'll be patient to, learn and have it, mga pangga. Don't rush things because everything in rush might end up not good, mga pangga. Okay? So anyway, I'll just share you here a little bit of our conversations for today with my fiancé, mga pangga. So, ito nga, magluluto siya. Well, I'm currently doing my laundry, mga pangga. Hand wash tayo, mga pangga, kasi sira yung washing machine namin. Kaya mano-mano talaga tayo sa pagpugaan, pag-usok, mga panggaan. Hindi ko na nga na-mind si Chris habang nagluluto siya dito, mga pangga, because I was so busy trying to finish this laundry, mga pangga, kasi gusto ko na talaga itong matapos at
makapagpahinga mga pangga. Kasi kaninang umaga ay umalis din tayo at gumala tayo doon kay tita. Kaya deserve natin na magpahinga. Charis mga pangga. And yes, yung video call natin mga pangga is wala po tayong background sound or noise or voice recorded from Chris' side. It's because yung WhatsApp mga pangga, hindi na po nila ina-allow yung voice recording mga pangga. Parang kinuha na nila for privacy purposes siguro mga pangga. Kaya ganun. Kung magre-record man ako na kailangan ko ng voice mga pangga, yung isang phone ko na lang yung gagamitin ko para ma-record ko yung voice while doing this screen recording thing. So, ayan na mga pangga, yan na nga po yung fiancé ko na si Chris talking about something na hindi ko naman marinig-rinig mga pangga kasi nga ang ingay ng tubig dyan at tapos na rin ako at magbabanlaw na ako. Maya-maya lang dito sa nilabhan ko. Hindi nyo ako makita masyado mga pangga kasi ang liit nito kaya kung mag-play na ito dito sa YouTube, makikita nyo na ako and it will become wide or bigger mga pangga. So, for the meantime, i-enjoy nyo muna yung pagmumukha ng fiancé ko na habang nakatingin sa kalawakan dahil hindi ko naririnig yung mga sinasabi niya. Tinitingnan ko na lang talaga siya. And I think that's all for today. Please do hit like and subscribe to my channel if you haven't para updated kayo on my next video. And also, to support me for a better future. Charis! Thank you guys for watching. This is Inday Ping. Bye, I'm Ping. Mwah. Waking up to sunlight spilling in the room. A quiet moment, love, just being you in bloom. Rice and fish, breakfast made with care and grace. Building dreams together, we found our place. No matter where we go, I'll always stay true. With every heartbeat, I'm lost in you. You're my last, always and forever, through every storm.